Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita mula po sa pahayag ni Ginoong Changpeng Zhao. Siya po ang founder ni Binance. Yan, sapagkat kamakailan lamang po ay bumulusok or umangat itong si Bitcoin pabalik sa presyong $100,000. Pero kasunod po nito ay muli po itong bumagsak. Pero ang nakakagulat po rito, ayon po kay Ginoong Changpeng Zhao o mas kilala bilang CZ at ang dating CEO ng Binance, ang presyong ito daw ay boring. Yan, napaka-boring daw nito. Kaya ano nga ba ang kanyang ibig sabihin dito? At bakit ganoon na lamang ang kanyang pananaw? Ang kanyang pananaw sa pinakamalaking pangalan sa crypto industry at tungkol sa milestone na ito. Kaya yan ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Changpeng Zhao or CZ. Yan po siya. Ngayon ay bakit nga ba boring? Or bakit nga ba sinabing boring ang presyong $100,000 na presyo kay Bitcoin para kay Ginoong CZ? Ayan, ayon po sa post ni Ginoong ZZ nitong January 7 ay sinabi niya na ang $100,000 ay boring. Pero wag po tayong magulat. Hindi ibig sabihin nito na maliit ang halaga nito. Sa halip ay pinapahiwatig po niya na ang $100,000 ay hindi ang huling destinasyon para kay Bitcoin. Sa madaling salita, ang presyong ito ay isa lamang stepping stone sa mas mataas pang posibilidad. Ayan. Nitong January 3 ay binansagan pa niya ang taong 2025 bilang isang send it year. Isang popular na slang sa crypto community na nangangahulugang posibleng makakita tayo ng malaking pag-akyat ng presyo ng mga digital assets or mga cryptocurrencies. Ngayon ay ano nga ba ang nangyari kay Bitcoin nitong nakalipas na taong 2024? Ayan. Bago po ang recovery ni Bitcoin sa presyong $100,000, bumagsak ito noong December 19, 2024 dahil po sa hawkish policies ng Federal Reserve ng US. At ang hawkishness ay tumutukoy po ito sa mas mahigpit na monetary policies tulad po ng pagtaas ng interest rates upang kontrolin ang inflation. Ang mga ganito pong polisiya ay kadalasang nagdudulot ng pagbaba sa mga high-risk investments tulad po ng mga cryptocurrencies. Pero ngayon pong taong 2025, tila nabago po ang ihip ng hangin. Ayon sa mga analyst, ang recovery po ni Bitcoin ay dulot ng mga positibong sentiment sa crypto market. Dagdag pa rito ay maraming naniniwala na ang institutional adoption at saka interest mula sa mga bansa ang magtutulak sa presyo nito. Ngayon ay gaano nga ba kataas ang posibleng presyo ni Bitcoin? Yan, bagamat hindi po nagbigay itong si Ginoong CZ ng kanyang eksaktong prediction para sa ngayong taong 2025. Sinabi po niya noon na naniniwala siyang maaring umabot si Bitcoin sa $850,000 sa hinaharap. Kaya yan po, napakalapit na po niyan sa $1 million. Yan, $850,000. Para sa konteksto, ito po ay batay sa posibilidad na malampasan ni Bitcoin ang market capitalization ng gold. Sa kasalukuyan, ang market cap po ng gold ay nasa $17.8 trillion habang si Bitcoin po ay nasa $2 trillion pa lamang. Kaya, ayan, malaki po ang agwat. Ayon naman po kay Ginoong Matt Hogan, siya po ang CIO ng Bitwise, posibleng maabot ni Bitcoin ang presyong $200,000 ngayong taong 2025. Ito ay dahil sa lumalaking suporta ng mga malalaking institutions at pamahalaan or government sa cryptocurrency. Ngayon ay ano po ang papel ng Binance at ni Ginoong ZZ sa crypto ecosystem? Ayan, si Ginoong CZ ay isa po sa pinaka-influential na personalidad sa mundo ng crypto. Ayan, halos lahat
dito sa crypto community ay kilala itong si Ginoong CZ. Ang Binance na kanya pong itinatag or itinayo ay isa sa pinakamalaking cryptocurrency exchanges sa mundo. Kaya yan po ang dahilan kung bakit siya ay kilalang kilala dito. Bagamat hindi na po siya ang CEO, ang kanyang mga opinyon ay nananatiling mahalaga pa rin sa industriya ng crypto. Ayan, kasi marami po talaga ang yung kanilang pagtingin kay Ginoong CZ ay isa siyang magaling. Yan, isa siyang henyo or genius pagdating po sa tech. Kaya yung kanyang mga advice ay talagang tinatangkilik ng marami. Kaya ang kanyang pananaw tungkol kay Bitcoin ay madalas po na nagdudulot ng excitement sa market. Ang kanyang mga pahayag ay nagbibigay din ng mga kumpiyansa or pagtitiwala sa mga investors na si Bitcoin ay may pangmatagalang potensyal or long-term potential. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni Bitcoin. Yan, para sa atin, ang recovery po ni Bitcoin sa presyong $100,000 ay malaking kahulugan. Ngunit yan nga, hindi po siya nagtagal sa presyong $100,000 kung saan ay bumagsak din po ito kaagad. Pero malay natin, baka makakabalik siya dito. Ngayon ay una ay ipinapakita po nito na ang crypto market ay nananatiling buhay at saka aktibo. Kahit pa may mga pagsubok tulad ng mataas na inflation o mas mahigpit na regulations. Pangalawa ay maaari pong magbigay ito ng oportunidad para sa mga Pinoy investors na magdagdag ng value sa ating portfolio. Ngunit mahalaga pong tandaan na ang volatility ng crypto market ay nananatili pa rin. Kaya kung balak mo pong mag-invest, siguraduhin meron ka pong sapat na kaalaman at handa ka po sa anumang risk. Ngayon ay ano po ang maaari nating gawin? At yan, bilang isang Pinoy crypto trader o investor ay meron po tayong mga ilang bagay na kailangan po nating gawin or tandaan dito. Una ay kailangan po nating mag-research. Alamin po natin ang kasalukuyang trends at balita tulad nito upang tayo po ay makagawa ng mas matalinong desisyon. Pangalawa ay huwag po tayong magmadali. Kahit exciting po ang presyo ni Bitcoin, mahalaga pong huwag magpadala sa hype. Pangatlo ay diversification. Huwag po nating ilagay lahat ng ating pera sa crypto. Yan, mas maganda ay iba-iba po ang ating investments para mas maliit ang ating risk. At panghuli ay gamitin po ang tamang platform. Siyempre, piliin po natin ang reliable or maaasahan ng mga exchanges tulad po ni Binance, CoinsPH at yan yung mga regulated. Ngunit siguraduhin updated po tayo sa mga rules at regulations dito sa Pilipinas. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ayan, ang pahayag po ni Ginoong ZZ na $100,000 is boring para kay Bitcoin ay hindi po dapat natin tingnan bilang negatibo. Sa halip ito ay nagpapakita po ng tiwala sa patuloy na paglago ni Bitcoin at ng crypto market. Sa mga Pinoy, ito po ay isang paalala na habang may potensyal ang crypto investments, mahalaga pa rin po ang tamang kaalaman at saka risk management. Kaya mga ka-crypto, mag-invest po tayo ng may puso pero gamit ang isip. Ang pag-akyat po ni Bitcoin ay hindi po ito ang katapusan, kundi simula pa lamang ng mas mataas na posibilidad. Kaya huwag po natin kalimutang maging maingat habang sinasamantala po natin ang mga oportunidad na dala ng cryptocurrency. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.